Basag agad mga kababayan yung pagyayabang ni Digong. Sabi niya, handa daw siyang harapin yung Quadcom investigation. Pupunta daw siya. Pag in-invite siya, matagal na pong in-invite siya. Hindi man po nag-attend. Tapos, di nagpa-interview. Sinabing, attend daw siya. Pag in-invite muli, pinareceive ng mga polis. Biglang nagkasakit po si Digong. Nag-excuse po, mga kababayan. Next time na lang niya kasi may sakit ako. Nag-excuse later po, mga kababayan. Not feeling well daw. Sabi ko sa inyo. So, napaya na naman po sila, pati si Panelo. Ayan yung sabi ni Panelo, kahapon pa lang, I will give them what they want to hear. Panelo says Duterte willing to attend Quadcom hearing. Pagkasabi pa lang mga kababayan ni Panelo, yung isa pang abogado ni Digong, sumulat na pala sa Quadcom, nagpa-receive ng excuse letter. Wala kasi po na mangyayari dyan sa kayabangan ninyo. Masisilo at masisilo kayo at makukorner kayo. Face the music, ika nga. At tigilan ninyo yung pagyayabang. Magbasa kayo ng Bible, hindi yung turo ni Pacquiao. Kasi si Pacquiao nagtuturo ng Bible, mali-mali man. Hindi nga niya naturuan yung sarili niya ng maayos. Yon kasi yung pinaniniwalaan ninyo. O tingnan ninyo, pari-parihas ang inyong kahahantungan. Ang susunod po si Inday. Kasi yung Congress po, hindi man siya tatantanan pala. Sabi ni Congressman Acop, hindi man na niya pwede na dahil sa pag-meltdown ni Inday, ititigil na nila yung investigasyon. Parte na ito ng aming mandato. Tuloy. Makinig kasi kayo at tantanan ninyo yung pagiging mayabang. He who humbles himself shall be exalted, and he who exalts himself shall be humbled. Sabi po ng Bible. So ito kayo ngayon, kahihiyan ang inyong sinapit. Pinareceive po para walang excuse. Nag-excuse pa rin. O ito yung statement ng PNP. Confirm na yesterday po ay napareceive po yung invitation para ka po sa ating dating presidente at yung committee secretary also sent a email sa address po sa kanya. Yun po yung pinakonfirm sa atin. May sulat po mismo si Congressman Barbers po sa PNP to help the committee to make sure na mapareceive po yung letter po nila address po kay dating Pangulong Duterte po. And same thing, yung committee COMSEC po ay nagpadala din po ng email sa ating dating Pangulo. Pinaglalaroan nila yung ating batas, pinaglalaroan nila yung Congress, pinaglalaroan nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Minamaliit nila yung kakayahan ng mga namumuno ngayon kasi tingin nila sa kanilang mga sarili, sila yung pinakamagaling at sila yung mga matatapang. So ano ngayon ang inabot ninyo? Kahihiyan. Biglang nagkasakit po si Digong. So hindi siya maka-attend kasi masama daw yung pakiramdam. Pero yung mga nausog rallies po na ang objective, pabagsakin yung Marcos administration, kahit tumutumba-tumba na po, hindi na halos makaakyat po sa stage. Pinagtutulungan na lang. Pumupunta si Digong. Pero ito, tingnan ninyo, nagyabang pa. Basta niya, I want to hear niya, intelligent questions. Buelta ni Abante, ay educated questions niya. Buelta ni Abante po, educated questions niya. Duterte ought to give educated answers. In Quadcom appearance, hindi niya po pwedeng sindak-sindakin mga kababayan yung ating mga congressmen. Ang ating mga congressmen, mga kababayan, sa totoo lang, brilliant. Marami sa kanila, brilliant congressmen. Pag pinakinggan mo po sa proceedings, malayong malayo, hindi nga mga lahati po yung mga senators natin. Ngayon, doon nga po mga kababayan sa proposal ni Congressman Barbers na bicameral committee hearing na lang, kombinasyon ng Senate and
Congress, ang magsasagawa sa hearing, ayaw pumayag ni Coco Pimentel. Mamaya, ibigay ko sa inyo yung kwento, mga kababayan. Matatalino ang ating mga minamaliit ninyo. Nilulook down ng mga Duterte po. Lalo ni Digong, ang ating mga congressmen. Malabo po. Karamihan sa kanila mga bartap natsers. Napakaraming mga bartap natsers na nandyan sa Congress. Kaya kayo po sa law, 75-75, sabi po ninyo. Sabi nga ng iba, baka maihi mga kababayan sa pantalon sa kansorsilyo si Digong. Kaya iwas pusit siya. Nagdahilan siya na nagkasakit. Pag krinos-examine siya, ginisa sa pagtatanong ng ating mga congressmen. Kaya sa totoo lang, hindi man po talaga, walang planong mag-attend si Digong. Pinaiikot lang niya yung Congress. Ang akala niya, kaya niyang paikutin, pati yung ating mga mamamayang Pilipino. Wala. Lahat ng mga strategy niya, nadudurog sa kanyang pagmumukha. Hindi umaobra yung sinasabi ng kanyang mga supporters na master stroke kanya. Genius of Duterte. Di ba? Pahiya siya ngayon. Sabi ni Abante po, let me add sa akin naman, more than asking any educated question, we would like to listen to his educated answer. Ibig sabihin, we're willing to listen. I mean, for him to explain to us yung war on drugs. We're willing to listen, sabi ni Abante. We're willing niya to listen na sinabi niya several times na patayin ang mga drug pushers. We're willing to listen kung bakit niya sinabi yan. We're willing to listen to him. Bakit bakit more than 7,000 ang mga pinatay na mga drug pushers? Pero yung mga malalaking drug lords, buhay pa hanggang ngayon. That is what we would like to know. Sabi po ni Benny Abante, sa takbo pa lang po ng mga pananalita ng isang bishop, Baptist pastor, ewan ko kung hindi po maihi, siya po ang Chairman Committee on Human Rights, si Benny Abante. Isa pong pastor, Baptist pastor and bishop. Dagdagan pa ng mga brilliant lawyers, mga kababayan, napakagagaling na mga abogado, tulad po ni Gerbil Luistro ng Batangas. Malamang maihi po sa karsonsilyo niya itong si Digong, kaya biglang nagkasakit. Napakayabang kasi. He who humbles himself shall be exalted, and he who exalts himself shall be humbled. Sabi pa sa Bible, pride comes before destruction. Napakatataas kasi ng pride ninyo. Yun ang sumisira sa inyo, yung pride at pagyayabang. O tingnan ninyo nangyari kay Inday ngayon. Hindi na yan makabangon po si Inday. Yung kanyang political career po, durog na. Hirap yung mga handlers niya, yung mga supporters niya, yung mga vloggers niya, kung paano ipaliwanag. Hirap na hirap i-defend yung pag-meltdown, mga kababayan, ni Inday. Not feeling well, Sabi rito, unfortunately, despite his keen intention to attend, my client respectfully manifest that he cannot attend the public hearing set on October 22. Ngayon po, sabi po ni Attorney Delgra, the third legal counsel po ni dating Pangulong Digong. Ayan po yung sulat niya. Address to the Committee on Dangerous Drugs. Sabi dito sa report ng People's Tonight, bagamat interesado si dating Pangulong Rodrigo Duterte na dumalo sa pagdinig ng House Quad Committee na itinakda bukas o ngayong araw, hindi muna ito mangyayari dahil masama di umano ang kanyang pakiramdam. Abiso ng kanyang legal counsel na si Martin Delgra III. Ayon kay Delgra, dumating si Duterte sa Davao City nitong October 17 at natanggap niya ang imbitasyon ng Quad Committee noong sumunod na araw. Sinabi ni Delgra na pumayag si Duterte na magpakita
sa pagdinig ng joint panel o pag-ihayag ang kanyang panig hinggil sa di umano'y kanyang pagkakasangkot sa extrajudicial killings sa ipinatupad na war on drugs noong ito ay nakapwesto pa sa Malacanang. Subalit, nakiusap ito na itakda ang hearing pagkalipas ng November 1, 2024. Malamang sa after November 1, 2024, may bagong alibay na naman si Digo. Na-hospital na si Digo, nakakonfine na niya. O diba? Kasi anya, matanda na, gigisahin pa anya ninyo. Bahala na ngayon anya kayo dyan, gawin na ninyo kung anong gusto ninyo. Tulad ng strategy po ni Inday. Yung strategy po ni Inday na ayaw niyang mag-attend, malamang si Digong po ang nag-advise. Kaya po, mali, ill-advised. Hindi abang panon po, magkakaroon kayo ng ganyang excuse at tatanggapin yung excuse ninyo ng Congress at ng mga mamamayang Pilipino. Sa una, pangalawa, pangatlo, pwede kayong pagbigyan, pero hindi sa abang panahon. Makukorner at makukorner po kayo. So ang pinakamaganda, tularan ninyo po si Dilima, napakatapang ni Dilima. Nagpakulong, hinarap niya sa husgado. Then, hindi siya nagkasala kasi gawa-gawa man lang pala po ninyo yung asunto. O yun, nakalaya na ngayon ng kandidatong muli. O di ba? Kaya nga advice ko kay Inday, after na mag-meltdown siya, ang kanya dapat na gagawin ngayon kasi walang maniniwala na nasa tama pa siyang pag-iisip, magparehab siya. Pag hindi siya nagparehab, mga kababayan, tapos na. That is the end of her political career. Kaduda-duda ang kanya pong mental fitness to handle any public office. Yan ang katotohanan yan. So, kailangan may mag-certify. Yan kasi, nag-backfire lang mga kababayan yung kanilang mga akusasyon sa Pangulo na magpa-doktor, magpa-hair follicle kasi bangag. Nagpa-press con si Inday. Nang magpa-press con si Inday, hindi lang po parang nakatumar ng unang-una, doon mismo sa interview mga kababayan, sinabi niya na nang gusto niyang mamugot ng ulo, nag-take siya ng gamot. So anong gamot yon? Bakit siya nagtitake ng gamot? Gamot ba sa depresyon o kung anong gamot? So kailangan niyang i-report yon. So nahuli siya sa kanyang sariling bibig. Ang isda po nahuli sa kanyang bibig. You see? So parang tumalon lang sa kumunoy mga kababayan si Inday nang magpa-press con siya. Yan kasi hindi pinag-iisipan. Dala ng emosyon, mga kababayan. Dali-dali siya na nagpa-press con. Isabi po sa kanta, wise men say, only fools rush in. Nagmamadali palagi, nagmamadaling umupo. Kaya sige panira, mga kababayan sa Marcos administration. Pwede naman sana sila na manahimik. Ipumasok sila ngayon sa gulo. You see, pinatulan sila ngayon ng Congress. So sabi rito mga kababayan, ang liham ni Duterte na nilagdaan ni Delgra ay may pitsang October 21, 2024 ay naka-address kay Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers na siya ring chairman ng joint panel ng Quadcom. Idiniin din ni Duterte na di umano'y self-confessed killer na si Leopoldo Tan sa pagpatay ng 3 Chinese drug lords sa loob ng kanilang piitan sa Davao Prison and Penal Farm noong Agosto 2016. Ang dami po niyang dapat ipaliwanag. Hindi po ito madadala sa mga excuse letters, mga kababayan. He has to face the music. O ngayon, si Coco Pimentel, mga kababayan, tinurn down yung proposal ng Congress na magkaroon ng bicameral committee hearing sa AGK. Ayan Senate Committee of Whole, Drug War Probe not feasible, sabi ni Pimentel. Paliwanag ni Pimentel na since the Senate is on break,
only the Senate Blue Ribbon Committee can hold hearings without a referral from the plenary. The chair of the Blue Ribbon Committee, Senator Pia Cayetano, could choose to make a subcommittee. Based on what he has said, Pimentel said that he would be chosen to chair the subcommittee on an offer he would accept. Kasi ang gusto sana na mag-imbestiga, si Bongo at saka si Bato. Si Bato as Chairman Committee on Dangerous Drugs. Sabi nga ng isang abogado po, pag ano na niya nangyari, parang yung bank robber niya ay siyang gumawa ng investigasyon sa kanyang pagnanakaw. Di ba? Napakakapal naman ng muka, mga kababayan, nitong dalawang senador. Sila yung sinasangkot, pagkatapos sila yung mag-iimbestiga sa sarili nila. Sa bagay, talagang ganun sila. Desperation, mga kababayan, para malusutan nila yung kanilang mga pinagagawa. Wala pong lusot yan. Hindi papayag ang ating Panginoong Ama sa langit. Ang Panginoong Diyos, nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Kahit umiwas pa kayo, that is biblical. Ang may sala ay dapat na pagbayaran. Pero ano niya, Mr. Maravillas, anong tingin mo doon sa sabi ni... Ako, may ibang pananaw, mga kababayan, sa sinabi ni Coco. May kasabihan po tayo. Kapag gusto, magagawa ng paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Kasi pag nag-BICAM conference, bicameral committee investigation, baka ma-outshine sila. Marami pong magagaling na mga congressmen. Baka ma-outshine yung mga senador sa Senate investigation. Alam na ninyo, sasabihin ng mga tao, kahit hindi ninyo gawin, kitang-kita po sa investigasyon ng Congress, malayo yung Senate investigation. Makikita ninyo, napakaraming mga rising stars, brilliant congressmen kaysa sa mga senador. Dapat nga, balikta rin Ito mga congressmen, ito dapat yung mga senador. Di ba po, mga kababayan? O ngayon, nag-react na pala, hindi nagre-react si Amy Marcos, pero yung anak niya nag-react na po, si Governor Manotok. O ito yung report ng Politico News. Akala magkaibigan, Matthew Manotok shock, sudden. Ma'am Amy Marcos drag in Sara Duterte ranch. Yan ba? Mula sa pagiging sekretarya, naging si Paul Torrera, naging Pugutera. Parang yung kantang Ani Batong Bakal, mas magandang kantahin natin. Ani Batong Bakal, nataga Frisco, gabi-gabi na lang ay nasa disco. Pagkatapos doon sa umaga, si Paul Torrera, sa gabi na may Pugutera. Yan po si Ani Batong Bakal. Nabago niya, Mr. Maravillas, yung lyrics. Nabago po. Kaya tingnan niyo tuloy itong meme, mga kababayan, na ginawa ng mga netizens. Pumunta sa Baclaran si Inday para manalangin. Matapos sabihin niya na drag me to hell. Pagdating ko niya sa impyerno, ako pa rin yung presidente. After that, pumunta po sa church, Baclaran Church, nanalangin yung presidente ng impyerno. O, di ba? Tapos, sabi dito sa meme, bumili ng fishball. Ituan niya yung mamumugot, Tara, kuya. Mga bodyguards ni Inday, Damage control po. Gusto niya, mga kababayan, na makarecover doon sa pagwawala niya sa press con, pumunta ng simbahan at namigay ng fishball sa mga bata. Wala po, makinig kayo. Ipa-check up ninyo si Inday sa isang psychiatrist. Ipa-rehab ninyo. Pag hindi ninyo ginawa, wala na po. Tuluyan na magsiself-destruct si Inday, pati yung kanyang political career po. Tapos na.
that will be the end ng kanyang political career. Kasi dapat po may mag-certify sa kanya na she has that sound mind. Pag hindi po, wala nang magtitiwala sa kanya. With all the meltdown ng kanyang ginawa, mga kababayan, sa harap ng media, nasabi ko nga po, wala man lang sumaway sa kanya, pinabayaan. Kaya tama po yung advice ni Coco Pimentel at ng mga yanggan sa congressmen, magpa-check up, seek professional advice. Yan sabi ni Coco Pimentel, nabuang na. Coco Pimentel recommends professional intervention for Sara Duterte. Hindi makapaniwala si Coco. Kala niya daw EI, pero tiningnan niya uli. Totoo pala niya na sinabi niya. Yan sabi ni Coco, actually nag-worry ako sa kanya kay Vice President. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Hindi siya unusual eh. Yung mga nasabi niya, hindi usual po yun. Hindi yung na-verbalize niya, yung naisip niya. Yung naisip niya ay hindi unusual. So siguro kailangan po meron siyang makausap na mas madunong sa atin. Ikaaway na ninyo ngayon hindi man kayo makikinig. Kahit sa akin, nag-advise tayo. Sabi ko, seriously, I'm concerned. Matitigas ang ulo ninyo eh. Hindi kayo makikinig. Kasi ang akala ninyo, tinutuya kayo. Pag hindi kayo nakinig, sa sound advice, tuloy-tuloy ang pagkasira ng mismong political career niya, pagkatao niya. Kasi sinira ni Inday mismo ang kanyang pagkatao. Ang makakatulong lang sa kanya ay mag-seek siya ng professional advice at magparehab. Pag hindi po, wala nang maniniwala sa kanya. Iisipin ng mga mamamayang Pilipino, nababaliw si Inday. She is unfit to handle any elected position. Yan ang iniisip na ngayon ng ating mga mamamayang Pilipino, that Inday is a very dangerous person ngayon. Imagine, sinabi ni Inday, ini-imagine niya daw na putulan ng ulo yung ating Pangulo dahil lang sarilo. Napakababaw yung kanyang kwento at gusto niyang hukayin yung bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. Nalungkot mga kababayan yung si Manotok, yung kanyang nanay, si Amy Marcos, patuloy na nananahimik. Eh sabi nga natin, pag hindi rin nakinig itong si Amy Marcos, damay siya sa galit ng mga Marcos loyalist. Siyak mga kababayan, si Manotok, sabi dyan, Manotok, son of Senator Amy Marcos, particularly expressed shock and sadness that Duterte has taken a personal swing at the family, particularly mother, despite their friendship. Nawala na nga po sa sarili. I am very saddened by the recent statement of our dear VP, Sara Duterte, sabi po niya sa Facebook. Most of all, I was shocked to hear that Senator Amy Marcos was included as Senator Amy has been a loyal friend and supported to Sara for many years. Pinagkanulo na nga ni Inday, ni Amy yung kanyang kapatid. Dahil lang kay Inday, mas, tingnan ninyo, nag-independent na lang si Amy, ayaw sumama sa alyansa ng Bagong Pilipinas, parang sinampal niya yung kanyang kapatid. Pero tingnan ninyo, hanggang ngayon walang statement sa pangbabalahura ni Inday, pambabastos, desecration ng bangkay ng kanyang tatay. So, it damaged mga kababayan the political career. Damay si Amy Marcos. Kaya lang nahawa sa tigas ng ulo si Amy ni Inday, birds of the same feather po. Pero I pray na si Amy po makapag-isip-isip. Tingnan natin sa mga susunod na araw. Pero yung ating Pangulo po, tingin ko hindi napapatulan po. Kasi pag pinatulan pa yun ng ating Pangulo, ibig sabihin, ibinaba ng ating Pangulo ang kanyang pagkatao sa level ng pagkatao ni Inday. Tama po? So, until today, walang statement yung palasyo. Pero yung DOJ Secretary, pinag-aaralan na kung kailangang mag-file kung may nalabag bang batas. Sabi, may nalabag sa revised penal code sa statement ni Inday na desecration of the dead. So sabi dito, Manotok shared how he had always considered Duterte as friendly and professional, making it very disheartening to see her making things personal. As many say, this is just
politics. He ended his message by wishing Duterte peace and sharing a quote from Martin Luther King Jr. So mas mature pa si Manutok. Sabi niya, I am reminded of Martin Luther King Jr. quote, "Darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that." I hope BP Sara finds peace and we wish her well. So napakaganda ng mensahe po ni Governor Matthew Manutok. So tama po ang kanyang sinabi. In like manner, dapat ganon, may gagawing aksyon. Kung talagang totoo na kaibigan ni Inday, si Amy Marcos, hindi niya yun i-ignore. Magpapalabas siya dapat ng statement. Di ba? To protect the integrity ng kanyang family at lalo na ng kanyang tatay. At kung talagang kaibigan niya si Inday, kakausapin niya. At mag-offer siya ng tulong na magparehab dapat kasi iba na siya. Magparehab itong si Inday kung talagang mahal ni Amy Marcos. Siya na mismo ang gumawa ng paraan na makumbinsi ang pamilya Duterte iparehab si Inday. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mahina po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto niyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.